Alam mo yung gusto ko lang malagyan ako nito. Ano yung nilagay Yung sa'yo? parang pigtail, kuya. Hose siya, na i-drain ko lang siya. Ayun yung dugtong niya. Ito. Pag malaki ang tiyan ko, i-drain ko lang siya. Yan. Buti marunong kang Oo, tinuruan ako, kuya. Pero ito, delikado to kasi nagalaw siya. Minsan nagaganon. Oo. Tapos minsan Pag babalik ko nahihiga. siya dahan-dahan sa loob. Negative ako sa cystomiasis. Kasi kung nag-positive ako sa cystomiasis, yun ang iti-treatment sa akin hanggang ngayon. So talagang Ovarian cancer. Ovarian cancer. Malignant. Hindi siya benign. So ngayon, ano yung lifestyle mo? Ngayon, Ini-enjoy mo na lang yung mga enjoy, pagkain? opo. Pag feeling ko may time na malakas ako, labas. Nakakalakad pa? Opo, nakakalakad naman po ako. Kalakad. Sa kusina. Nagkilos-kilos ng gulay. Kasi yun lang naman yung gulay, prutas. Ako nagpapasalamat din po ako sa lahat ng tumulong sa akin. Nabibili ko po ang prutas at gulay. Kasi mostly ngayon, puro bilihin. Tapos yung gamot ko po, vitamins. Ano yung gamot mo? Pwede makita yung mga iniinom mo ngayon? Mga antibiotic ba yan? At ito, omeprazole. Tapos, yung isa, ubos na. Yun ang bibilhin mamay. Ay, dalawa na ang ubos. Yung vitamins at So, regular yan? Everyday mo siya? Opo, everyday po siya. Pero minsan, kinakaligtaan ko yung one day. Mostly, nag-ano talaga ako ng malunggay. Oo, yung mga malunggay ganun na lang. tea. Pwedeng Kasi parang, diba? guyabano, turmeric. So, yung cyst or yung tumor sa ovary mo, as in malaki? Malaki na po siya. Opo, malaki. Tapos maraming tumutubo na. sa More on paligid 10. mo. Oo. So, once tanggalin yun, mas mabilis. Mahigit 10. Pag tanggalin daw po yun, sabi ng doktor, na-explain din naman ng doktor yung mga possible naman. Tutubo at parang yung mga lahat naman ng cancer, ganun eh. Once tanggalin siya, andyan pa rin eh. Kahit i-chemo ka, Kahit irradiation, i-chemo, oo. meron pa rin siyang matitirang mga mag-i-start. Oo, mag-start na naman. Parang ugat gagamot na. Tapos mas mabilis. Kasi yung ugat siya eh. Nandyan Kaya yung siguro, ugat. advice ng doktor, Nag-advise. huwag na lang Oo, galawin. parang, huwag na lang Hindi galawin. naman masakit pag once. Actually, hindi naman siya masakit. Yun nga ang pinagpe-pray ko lagi kay Lord na makasurvive man ako or hindi. Sana wala ng pain. Wala ng diba? sakit kasi yung sakit na araw-araw. 6 months na nakipaglaban 6 ako. months. Higa. Minsan, dyan lang ako naupo hanggang 12 ng gabi. Nakakatulog ka ng gabi ng maayos? Dati hindi. Wala akong tulog. Kaya sobrang nangayayat talaga ako. As in, butot balat. Wala akong tulog maayos. Walang kain. As in, wala. Wala lahat. Kasi, partas nakikita ko lahat dito. Pag tinitingnan ako, naiiyak sila. Parang ang bilis ng pangyayari. Sobra. Last year lang. Oo, sabi nga nung doktor, sabi ko, Dok, ba't ganun? Nagpapa-check up naman ako sa gynae ko. Kasi nga, kuya, hormonal imbalance ako, which is every 6 months lang ako nagkaka-period. So, dito sa, dati, nagpa-check up na ako, hormonal imbalance, which is sa lahat ng babae na 10, may 2, mga ganun. Pero normal lang yun. Kasi wala naman silang nakita sa mga ultrasound ko, which is ang ano lang sa akin is maliit ang mattress ko. Opo. Tapos hanggang sa doon sa East Avenue, yun din ang nakita, maliit ang mattress. Hormonal imbalance din ang naging nila, parang explanation din. So, kaya din siguro hindi ka nagkaanak. Opo, kaya hindi ako nagkaanak. Maliit ang mattress ko. Tapos hindi ako normal. Regular kasi ako. So, yun po. Sobrang bilis kasi sabi nga ng doktor, ang sakit is stridor. Totoo yan. Lalabas na lang sila pag acute. Walang sintomas eh. Yung sintomas lang parang one day, tapos another month. Parang ganun lang, hindi yung sunod-sunod. Ito na lang nung October, dire-diretso na siya hanggang diba? Last year lang, tapos ngayon. Sabi kong ang saya ko pa dati. Stage 4 agad. Opo. Ay, ate ko siya ang nag-alaga sa akin. Hindi niya ako iniwan from the start. Thank you. Ayan, ate ni Annabella. Ate, parang ako na ang ate.
Hindi naman halata. Isipin mo iyang ka pa. Opo, sa dami ba naman ang nagmamahal at tumutulong sa akin. Minsan nga sabi ko, ba't ako panghihinaan? Nakakahiya sa mga tumutulong. Kaya laban lang. Kaya sabi Maraming ko, laban. nagpe-pray sa'yo. Kagabi nga nandito yung mga batchmates ko, binigyan nila ako ng pagkain. At saka, ngayon na ganito na, di ba? Laban. Surrender mo na lang Kay kay Lord. God yung daily life mo, daily struggle mo. Sa Kanya na lang, total, wala man. Walang Kumbaga, si imposible. Lord ang magbibigay ng miracle sa atin. Opo. Sabi Walang nga imposible. nila, sinukuan ka man ng doktor, pero si Lord di ka susukuan. Totoo. Alam mo kuya, nung nasa ospital kami, akala ko hindi na ako maiuuwing buhay. Kasi nung time na yun, di ba, nakababad nga ako sa aparatos. Pumirma kami ng waiver. Sabi ko, Dok, malakas na ako. Ayoko po dito mamatay sa ospital. Sabi niya, delikado yung gagawin niyo ha. Pero, alam naman natin na, sabi ko, opo, Dok, na-explain naman ng ibang doktor. Sige, pumirma na ako. Sabi ko, lalabas kami ngayon. Sabi ko, Dok, pwede mamaya niyo na ako tanggalan ng aparatos pag nandyan ang ambulance galing Borongan. Sabi ni Doc, sige. Tapos, nagpe-pray lang ako. Kasi ang alam ko, sabi ko, Doc, okay na ba sa mga ano mo? Alam na ba nila? Sabi ko, opo, nag-usap na kami ng ate ko. Sabi ko, pag nailabas na ako dito, dire-diretso na, ano man ang mangyayari, ilagay nyo na ako sa ambulance. Basta uuwi ako ngayong araw. Gusto mo makauwi lang Opo. dito. Tapos, alam nyo po, pagdating ng wheelchair, tinutulak na ako. Parang pinapatagal pa talaga kasi yung exit, may nagko-construction. So, patagal ng ikot namin sa ospital. Sabi ko, Lord, di ko na maabutan. Yung asawa ko padating palang kinabukasan galing. Saan dito yung asawa mo? Opo, nandun po siya. So, pauwi na siya ngayong week. Babalik Sa sa trabaho. trabaho. Kasi wala naman Ikaw, magbibigay. dito na lang muna Dito sa na lang. nanay mo. At least nandito Mga sila kapatid nanay, mo, mga kapatid alagaan ko. ka. Tapos, ayun, pagdating ng ambulance, nag-pray lang ako, Lord, sana umabot ako at makita ko si nanay. Kasi ayoko naman mamatay sa ospital na si ate lang ang makakakita sa akin. Parang iuwi na akong malamig. So, pagdating ng ambulance, higa na ako, nagpe-pray ako. Fresh na fresh pa to. Yung ano ko, yung sugat. Sabi ko, sana makauwi pa ako. Pagdating ambulance, kumakain si ate. Nakikita ko, sabi ko, ate, bigyan mo ako. So, kumain ako. Hanggang sa tanong ako ng tanong kung nasaan na kami. Sabi niya, Hernani na, ano na. Ay, malapit na. So, pagdating dito, parang nakahinga ako ng sobrang, parang ang sarap. Hanggang sa Basta- nakatulog ako. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Opo, hindi po ako Saka, nawawala ng pag-asa. Sana sa pamamagitan nitong ating pag-video, magkaroon ng awareness yung ibang... Yes po, yan. Awareness talaga Yung sa mga ibang- babae. Oo. Sige, pwede mong i-share. Opo, para sa may- mga babae, lalo na yung mga idea may sila. yung parang hindi irregular. Pero kahit sabi ng doktor, kahit hindi irregular po Oo. kahit yung mga regular, kasi nga ang mga babae nagkakaroon ng myoma, PCOS. Ako hindi PCOS agad ang kumapit, which is dapat PCOS or myoma ang kumapit sa akin kasi hindi nga ako nagre-regla. Ang kumapit sa akin agad is cancerous agad siya. Grabe. Opo. So sa lahat ng mga babae, irregular man or regular, much better magpapacheck up talaga sa gynae. Every ano ba dapat chine-check up ang mga babae? I don't know, pero Every parang year? 6 Every 6 months? No? 6 months ba, mga babae? Papacheck up? Sa gynecologist. Oo, sa mga gynae. Parang di ako naging ano sa mga check-up or every ano. Basta, Pero basta yun lang yung magpatingin sa doktor. magpatingin talaga sa espesyalista. sa specialist. Lalo kung may mga nararamdaman, lalo yung mga babae mostly, may mga sinasabi sila, may masakit daw pag nagme-mens. Yun. Doon Pati din. yung mga babaeng hindi natatapos ang regla, may ganun. Opo. May kasabayan nga ako. May kasabayan ako sa Est Avenue. July kami nagkasabay. Hanggang ngayon magka-chat pa kami. Yung regla niya is dire-diretso. Parang hindi na stop. So nauubos na yung dugo niya. Parang si Nami, kaya yung anak ni Mami Lee, ganun din.
naubos yung Matagal dugo niya. Hi, mag-regla. Ate Mitch pala. Ang nangyayari, naoperahan siya January na. Ay, January or December na ata siya naoperahan. Tinanggal yung uterus. Wala siya masyadong naramdaman nung mga time na yun. Basta July ata nag-start na nagdudugo siya. Every month, parang ang daming dugo. So yun, nagpa-check up siya. Kaya Pero yun, ang tagal ng proseso dahil sa ang daming... magpa-konsulta Oo, kayo. konsulta mga talaga. Babae, lalo na yung mga irregular. Hindi normal yung Oo. dalaw bawat buwan. Oo, di ba? Sobra. Mas maano natin yung kalusugan, Oo. ma-priority. Lalo na ngayon, ang dami yung mga tawag doon, mga mga batang nagkakasakit. Oo, Oo. mas bata nagkakasakit. Mga nitong huli, karamihan, 20s, Actually, oo. may mga Oo. chronic kidney, O, may mga diba? cancer. Opo. Dahil sa Actually, ang lifestyle din. parang sinabi din kay ate na parang tinatamaan na din yung kidney ko, yung bladder. So, risky na talaga siya. Tapos, parang ang explanation na lang ng doktor kung bakit nasira ang liver ko is nababad na siya ng tubig dahil sa ovarian growth. Opo. Kasi walang explanation kung bakit nasira. Negative naman ako sa alcohol or HIV or Wala ka mga namang ganun. kung nagme-medication ako, mahilig ako sa gamot. Sabi ko, Dok, hindi ako mahilig kasi hindi Or ako... sa family, wala bang Wala po. lahi ng cancer? Wala po. Para cancer is nung mga kalula-lulahan siguro namin, siguro. mga basta side ng tatay ko is mostly breast cancer Mga ganun. Oo, mga ganun. Basta Basta mag-pray lang. pray lang, sabi ko nga, Lord. At saka, Okay lang, naging ganun ako, wag lang sa family ko kasi mas mahirap tanggapin kung sila ang makikita ko. So, okay na lang. Dati kuya, hindi ko tinanggap na ganito kasi hindi ako yung taong mahina kasi mostly puro ako trabaho So, support sa kanila. napakatapang mo para sa yung kalagayan. Sobra. Sabi ko nga kuya, hindi ako makapaniwala na nandito pa ako Nailaban ko yun. Ang dami mong pagsubok. Sobra, ang dami ng pagsubok. Wala kang tulong. Oo, meron pang plano ang ating Diyos. May mission ka pa, di ba? Yung nawalan na nga ako ng malay, nangitim ako doon sa palo. Sabi natin, nangitim na ako. Pinagalitan ko siya, kuya. Kasi sabi ko, ba't niyo ako ginising? Sabi ko, ang sarap ng tulog ko. Sabi ng mga kakilala ko, hindi ka pa talaga kukunin ni Lord. Huwag kang magmadali. Ginising ka pa. Pero yung namamatay pala, wala nang, kahit ano pala ang maghingalo ka na dyan, wala ka na palang alam. Kasi di ko alam na ganun na ganun ako Sabi ko, Kumbaga, dumating na sa point na naging ganun yung kalagayan niya. Sabi ko, di pa talaga ako kukunin ni Lord. Pero sabi ko, dapat, Lord, pinagpahinga niyo na ako. Sobrang ko na. Sobrang hirap na ako. Oo, ingatan natin yung ating kalusugan. As in, pray lang tayo. Tsaka, pag meron tayong trabaho, yung trabaho nandyan lang nandyan lang. Ako sobrang workaholic ako ever since nag-Grand Mart ako, nag-Robinson, Dami mo diba, palang sobra. trinabaho. Pero may nakuha ka naman sa company nung umalis ka. Ayoko lang mag-mention. Pero sa mga managers ko, may mga nagbigay, mga katrabaho ko. Pero sa company, yung donation box ko po, ayoko na lang magbanggit kung saan branch. Yung donation box ko po, hindi nila inasikaso. Opo. Tapos sa agency ko po, hello ma'am. Ayoko banggitin yung pangalan. Pero lagi po kitang chinachat. Pero hindi ko po, nagsisin ka lang po. Sana. Pero okay lang po kasi marami mas marami ang tumutulong sa akin ngayon. Tsaka kagaya ngayon, yung pagbisita natin, somehow makatulong ang ating mga kapon. Sobra po. Sobrang thank you po sa lahat ng tumulong. Hindi nagsasawa hanggang ngayon tumulong sa akin. Maraming salamat. Pag nakikita ko lahat ng may sakit sa ospital, naiyak ako Kasi ramdam ko yung nararamdaman nila. So every as in, sobra. Lahat nga ng binablog mo, kuya, nakikita ko. Yung may yung may liver, yung bata. Oo, sino ba? Yung stage 4, stage 5. Stage 5 si Josh. Oo, sabi ko, Kawawa grabe. din. Ando na naman sila sa Tacloban dahil kumbaga natapos na yung chemo niya.
parang ayaw na ng nanay na ipakemo kasi sobrang payat na ng Oo, bata. kahit sabi nga, irradiation lang yung katawan mo. Parang pinapahina lang eh. Oo. Tsaka ang laki na ng bukol din dito, yung cancer niya dito. As sa in, dito. ako prayers, dito nga ako nagpagawa kuya kay Santo Niño ng higaan. Dapat andun yung mga higaan namin. So, ako Oo, sabi ko, dito na lang. Kasi di rin ako pwede maano ng mga At saka bata. dapat kasi. ano na lang, maging positive ka Positive, sa opo. buhay. Huwag kang magpa-stress kasi mas Opo. natitrigger yung lalong sakit. Dati kuya, as in, iyak lang ako ng hindi ko pa siya tanggap eh. Pero Hanggang ngayon tanggap mo na. Sobrang tinanggap ko na siya. Parang minahal ko na lang siya na, ito ang kapalaran ko Sabi ko eh. nga sa'yo, i-surrender mo yung Oo. daily life mo sa ating Diyos. Ayan, maraming salamat po sa iyong pagpapaunlak ng mga Thank you po. mag-share ng kwento ng buhay mo. At saka sana kapulutan ng aral ng mga nanonood, lalo na sa mga kababaihan, yung mga hindi regular, yung dalaw bawat buwan. And maraming salamat sa mga kaponi natin sa inyong patuloy na support financially. Meron tayong maliit na pondo dito na makakatulong para kay Ate Annabel. Si Tita Donna, meron siyang pinabigay na 1,000. Si Tita Bebelyn, meron din siyang pinabigay na 1,000. Si Tita Marie, 1,000 din. Si Tita Mel, 1,000 pesos. Kaya meron ho tayong ipapaabot dito na 5,000 pesos para kay Ate Annabel. 1, 2,000, 3, 4,000, 5,000. Ayan, para mabili mo yung mga kailangan mo, yung omeprazole. Maraming kung ano salamat man. po sa mga nag-donate po, tumulong. Iyak ako kuya. Thank you po. God bless po sa inyo. Sana huwag kayong magsawang tumulong sa mga katulad kong nangangailangan at may sakit po. Alam ko, hindi lang po ako yung nangangailangan nito. Marami pang mas may malalang sakit na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. Walang ano man. Ano mo na lang yan. I-save sa mga pangangailangan mo. Maraming salamat sa mga kaponi natin sa inyong patuloy na suporta sa ating pagmimisyon dito sa Eastern Samar. Sana marami pa tayong ma-reach out na kagaya ni ate. Salamat Kuya Pony, nabisita mo ko Walang dito. ano man. Magpalakas ka lang, ha? Opo. Hindi ito yung huli. If ever man, sa mga gustong tumulong kay Ate Annabel, pwedeng direkta sa kanya or pwede nyo po akong i-message para mabalikan po natin siya at makatulong pa tayo sa susunod. God bless you. Thank you Kuya. God bless po sa lahat ng tumulong po. Maraming salamat po. Ano man po.